Magandang araw mga ka-BSS. May bagong panukalang amendahan ang Naga City sa kanilang ordinansa tungkol sa waste segregation o paghiwalay ng basura. At ang unang panapansin ng marami, mas mataas na ang multa. Mula sa 500 magiging 1,000 ang unang paglabag. Tataspetuhan hanggang 3,000 sa paulit-ulit na paglabag. At may posibilidad pang makasuhan o makansila ang business permit para sa mga establishmento. Pero ang tanong, kapag tinasan ba ang multa, kusang babait ang tao? O baka may mas malalim na usapin na dapat mo nang pag-usapan? Hindi po ito tungkol sa pagkontra sa kalinisan. Lahat tayo ay gusto malinis ang lungsod. Ang tanong lang natin, epektibo ba ang paraan na ito? Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa Buhay Sari-Sari BSS TV, pakihit muna ng subscribe o follow button para lagi kang update sa mga tapatan at totoong usapan ukol sa ating komunidad. Salamat po at balik tayo sa ating usapan. Hindi lang multa ang solusyon. Alam niyo yon, sa maraming bansa at maging sa iba't ibang syudad na sa Pilipinas, may multa rin sa maling pagtapon ng basura. Pero hindi nagsimula sa multa. Nagsimula sila sa sapat na impormasyon. Malinaw na sistema. Regular na koleksyon. At tamang pasilidad. Kapag maayos ang sistema, saka nagiging makatarungan ang paghihigpit na pagpapatupad. Kasi kung mahirap sundin ang batas dahil kulang ang serbisyo. Ang unang tinatanong ng tao ay, ginawa ba ng gobyerno ang bahagi nila? May gusto akong itanong. Sa loob ng mahigit 2 dekada mula nang ipatupad ang Ordinance Number 2001-056. Ano na ang naging resulta? Hindi ito paninira. Hindi rin ito pagdududa. Isa lang itong simpleng tanong ng isang mamamayan. May datos ba ang lungsod na nagsasabing mas malinis na ba ngayon? Mas konti na ba ang basura? Mas mataas na ba ang recycling rate? Mas tumagal ba ang buhay ng sanitary landfill? Kung mayroon, mas maganda kung may babahagi ito sa publiko. Dahil ang datos na pinakamagandang patunay ng tagumpay, nasaan ang mga recyclables? Isa pa, lahat tayo hinikahayat na mag-segregate. Biodegradable, residual, recyclable. Pero pagkatapos makolekta, ano ang nangyayari sa recyclable materials? Ito ba ay naibibinta? Nire-recycle? O pinaghalo-halo rin sa huli? Kung naibibinta, magkano ang kinikita bawat taon? Saan napupunta ang perang yon? May ulat ba na pwedeng makita ng publiko? Dahil kung may kita mula sa recyclable, magandang malaman ng mga residente kung gaano ito nakakatulong sa lungsod. Ang mga multa. Pag-usapan natin ang multa. Sa panukala, first offense, 1,000. Second offense, 2,000. Third offense, 2,500. Fourth offense, 3,000. At may iba pang parusa kapag naaangkop. Ang tanong, ilang tao ba ang inaasahang mahuhuli? Kung kakaunti, ibig sabihin, epektibo ang ordinansa. Pero kung napakaraming nahuhuli taon-taon, baka hindi lang tao ang may problema. Baka ang may kailangang ayusin sa sistema. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano karaming multa ang nakukulikta, kundi
kung gaano karaming tao ang hindi na kailangang pagmultahin. Ano ang dapat tingnan? Sa halip na puro multa ang pag-usapan, baka ito na ang mas magandang sukatan. Ilang toniladang basura ang nabawasan. Ilang toniladang recyclable ang naibinta. Magkano ang kinita? Magkano ang natipid? Mas bumaba ba ang pagbaha? Mas luminis ba ang mga estero? Mas umaba ba ang buhay ng sanitary landfill? Mas gumanda ba ang kalidad ng pamumuhay ng mga taga-Naga? Kung oo, yun ang tunay na tagumpay. Hindi natin sinasabing mali ang paghihigpit. Hindi rin natin sinasabing huwag magpatupad ng multa. Pero bago dagdagan ng parusa, magandang malaman muna ng publiko. Ano ang mga bunga ng mga nakaraang taon? Ano ang gumagana? Ano ang hindi gumagana? At ano ang plano para sa mas lalo pang mapabuti ang sistema? Kapag malinaw ang sagot sa mga tanong na yan, mas madali ring makuha ang tiwala at kooperasyon ng komunidad. Dahil ang kalinisan ng lungsod ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno. Hindi rin lang responsibilidad ng residente. Responsibilidad ito ng buong komunidad. Mga ka-BSS, ano masasabi ninyo? Sa inyong palagay, mas magiging disiplinado ba ang mga tao kapag tinaasan ng multa? O mas mahalaga munang pagbutihin ang buong sistema sa pangungulekta, pag-recycle at pamamahala ng basura? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Buhay Sari-Sari BSS TV. At i-follow na rin ang ating Facebook page para sa mas marami pang usapan may kabuluhan sa ating komunidad. Ako si Joseph. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na Buhay Sari-Sari BSS TV. Simpleng usapan, pero mahalaga ang epekto sa ating komunidad.